Hi everyone! Welcome to my YouTube channel. This is Senyor Reynay. Samahan niyo po ako ngayon sa aking pagkukwento at paglalahad ng aking journey from Hong Kong to Canada. So marami po akong gustong i-share sa mga gustong gayahin ang path na ginawa ko para po makarating dito sa Canada. Pero bago po iyon, gusto ko muna pong i-discuss sa inyo kung bakit ko napiling lumipat dito sa Canada from HK. Ano po ba yung differences? Parehas lang din naman po yung work or almost the same lang po yung work na pinuntahan ko dito sa Canada. Kasi kung sa Hong Kong po, domestic helper ako. Pagdating ko po dito, ang tawag po sa akin ay in-home caregiver. So marami talaga po akong gustong i-share, kaso hindi ko po siya magagawa ng isang video lang. Kailangan po talagang marami akong oras na gugulin para magawa ko po itong video na to. So gusto ko lang po muna sa ngayon na ipaunawa sa inyo kung bakit ko piniling dito makapunta. So una, ano po bang difference? Bakit ko talagang piniling mas gustong makapag-work dito sa Canada? Yung oras po ng trabaho. Yun po yung una talaga. Yun talaga yung unang goal ko, yung mabawasan ng oras ng aking trabaho. Kasi nga po sa Hong Kong, ang trabaho po doon, ang oras po ng trabaho namin doon ay 16 hours to 18 hours. Wala po yung overtime. Free. Ewan ko, bakit po ganun? So, hindi naman po kasi nakalagay sa kontrata namin kung ilang hours lang kami allowed magtrabaho sa isang araw. Yun po yung isa kong nakikitang problema ng mga domestic helper sa Hong Kong kasi sa kontrata, hindi po nakalagay doon, hindi po nakaspecify doon kung ilang oras kami magtatrabaho sa loob ng isang oras. Minsan po, may ibang employer na um, marunong magkaroon ng konsiderasyon, minsan 10 hours, pero wala pa rin po yung break. Minsan naman may ibang employer naman na nagbibigay ng break pero dinadagdag nila sa oras ng trabaho namin. Basta mahirap po talaga ang oras ng trabaho pagdating sa Hong Kong. Yun po yung pinakamalaki kong issue talaga nung magtrabaho ako sa Hong Kong. Kaya sabi ko, sarili ko, talagang gagawin ko lang stepping stone tong Hong Kong para makarating po ako sa ibang lugar na kung saan fair silang magbigay ng oras ng patrabaho. Kagaya nga po dito sa Canada. Alam niyo po ba na dito sa Canada, talagang strictly na ini-implement nila na 40 hours lang po kami kada isang linggo na kailangang magtrabaho. So, ibig pong sabihin nun, 8 hours po kami a day sa loob ng 5 araw. Saturday, Sunday ay off na po kami. Alam niyo po ba sa Hong Kong, hanggang Sabado kaming nagtatrabaho from Monday to Saturday, 16 to 18 hours. Napakaswerte na lang po dyan talaga ng worker na hindi nagtatrabaho ng ganyan kahabang oras. Nako, super lucky nyo na kung makakita kayo ng employer na ganyan lang po kayo kahaba patrabahuhin. And then, yun po yung una, no? Yung oras ng trabaho at yung araw ng trabaho, kung ilang araw po kami magtatrabaho. Napaka-unfair po pagdating po talaga sa Hong Kong. Pangalawa po, yung sahod po namin, though ganun po kami kahaba at ganun ang oras ng trabaho namin araw-araw, wala po kaming overtime doon. Hindi po kami allowed na bigyan ng overtime. Unlike po dito sa Canada, na kapag nagtrabaho po kayo, nag-exceed po kayo sa 40 hours, overtime na po yun. Kaya sabi ko talagang hindi fair. Gusto kong humanap ng bansa na kung saan kahit patay-patay yung katawan mo, masasabi mo naman na talagang sulit yung oras ng pinagtatrabaho mo. Kaya yun din po yung aking talagang naisip na sabi ko, hindi talaga rin talaga ako magtatagal dito sa Hong Kong. So, kailangan kong pumili ng ibang bansa. So, yun po yung oras, yun pong sweldo, kung saan medyo malaki po yung diferensya. Although, pag pumunta po kayo sa Hong Kong, ang placement fee po papuntang Hong Kong, hindi masyadong ganun kalaki kagaya po ng mga nagagastos namin papunta po dito sa Canada. Pero kung may mga kamag-anak naman po kayo at mga kaibigan na nandito, hindi po kayo masyadong malalakihan ng gastos. And then, i-discuss po yan sa ibang topic ko po
ng papunta dito sa Canada, kung paano makakapunta dito nang hindi ganun kalaki yung gastos. So una po, 'di ba, yung oras talaga ng trabaho. Yung pangalawa, yung sahod, napakalaki po ng diferensya. Pero since isang buwan pa lang po ako dito, hindi ko pa po natitimbang yung cost of living dito. Pero parang sumahod naman na po ako twice, parang nakikita ko naman na hindi malaki po talaga yung kaibahan. Kung hindi kayo magastos, hindi kayo maluho, napakalaki po ng diferensya ng sahod dito from Hong Kong to Canada. So, may masisave pa rin po kayo, may ipon pa rin po kayo, basta hindi lang po kayo ganun kaluho. Pangatlo, ang pagtrato po, yung treatment. Iba po talaga yung treatment ng Asian kaysa mga Westerner. Though yung amo ko po dito hindi po taga dito, taga ibang lugar din po sila, Palestinian po yung aking mga amo dito. Pero since dito na sila nanirahan ng matagal, 25 years na sila rito, parang na-adapt na nila yung culture dito sa Canada. Masyado silang mabait, masyado silang considerate. Pagka po mag-uutos sila sa akin, lagi pong may please, or if you have time, ganyan. At saka malumanay. Sa Hong Kong po, nako, grabe. Grabe po yung stress na inabot ko doon. Ang mga employer ko po doon, hindi ko naman po nila lahat kasi mostly, nakatatlong employer ako doon, lahat pala sigaw. Talagang nakaka-stress po araw-araw. Yun din po talaga ang sinukuan ko. Sabi ko, kung ganito lang yung haharapin ko araw-araw na magiging life ko dito, na puro stress ang abutin ko, parang mas gustuhin ko na lang maghanap ng trabaho sa Pilipinas. Doon na lang ako. So, since meron nga po akong goal na makalipat ng ibang bansa at kumuha lang ng experience sa Hong Kong, parang natiis ko naman po na magtagal doon ng 6 years or almost 7 years po akong nag-work dyan sa Hong Kong. So, di ba? Ang laki po ng diferensya. Tatlo pa lang po yung sinabi ko sa inyo na reason bakit po mas pinili ko na maghanap or lumipat ng ibang bansa kagaya po nitong Canada. So sa mga susunod ko pong vlog, samahan po ninyo ako at sasabihin ko po sa inyo yung iba't ibang tips or yung aking journey from Hong Kong to Canada. So thank you for watching. Naka 7 minutes na po ako pero talagang marami pa po akong gustong ikwento. Kahit po bago pa lang po ako dito parang ano pa lang po ako, magwa 1 month pa lang po ako ngayong November, December 18. November 18 po ako dumating dito. So talagang hindi po kayo magsisisi kung sakaling pagsisikapan niyo pong makapunta dito sa Canada. From Hong Kong to Canada po ako. Marami po akong tips na ibibigay sa inyo at may mga ilang pwede akong i-share sa pag-a-apply nyo po rito kasi marami po akong naging problema sa aking mga papers at awa naman po ng Diyos, nakarating po ako dito. Sa nga po pala, andito po ako sa Kirkland, sa Montreal, sa Quebec, Canada. So, medyo malamig. So, nakita nyo naman po, be ready sa mga gusto makapunta rito at papunta pa lang dito na ganito po kalamig dito. Nakita nyo naman po, puro ice. So, yun po ang talagang medyo kailangan nating mag-adjust kasi pagdating po sa Hong Kong, tatlong ano lang po panahon yata meron ng Hong Kong, 'di ba? Tag-init, tag-ulan, at saka po winter season. Medyo lumalamig din naman po sa Hong Kong pero hindi po kasing lamig ng nararanasan namin dito sa Quebec kung saan pati po yung bubong namin nag-a-ice yan. Tignan niyo naman po yung paligid. So yun po yung haharapin po ninyo dito, yung snow, yung lamig. Pero actually, kagaya po niyan, meron po akong heater dito sa tabi ko kasi nasa outdoor po ako. Pero kung nasa loob naman po, hindi naman po ganun kalamig kasi yun pong temperature doon nasa 21 degrees Celsius kasi centralized naman po ang aming heater sa loob. So, pag nasa loob, hindi nyo naman po ramdam. Huwag lang kayo masyadong magala dito pagdating sa Canada dahil doon po talaga kayo makakaranas ng sobrang lamig. One time lumabas ako, umuulan talaga ng snow, tapos siguro hindi po masyadong yung akin pong suot na damit ay hindi po sapat. Kaya talagang pag-uwi ko, nininervyos na ako. Sabi ko, baka manigas ako sa daan.
Kaya yun po, paghandaan po ninyo yung lamig dito, yun po yung uno kong sinasabi sa inyo na kailangan yung paghandaan, yung sobrang lamig. Anyway, i-discuss ko din po yan sa aking mga susunod na vlog. Thank you po for watching. Ingat po kayo and God bless.